Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes ngayon, May 5, ang ating title ng pag-aaral ay Money Can't Buy Joy. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 5 verses 8 to 20. Medyo mahaba-habang basahin. I will not read the entire text, but iisa-isahin naman po nating pag-aralan ito ayon sa atin pong paraan ng pagtalakay ng banal na kasulatan dito po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, the main idea of our message ay ito. Una, real joy doesn't come from money or success. It comes from enjoying God's gift with a thankful heart. Ito po yung idea ng ating pag-aaral. Hindi galing sa salapi, sa tagumpay, ang tunay na kaligayahan. Ito'y nanggagaling sa pagtanggap sa mga kaloob ng Diyos ng may pasasalamat. So, ano po ang mga punto na ating pag-aaralan hango sa aklat ng Ecclesiastes chapter 5 verses 8 to 20? Ito po ang unang punto. 1. Life isn't always fair. Ang buhay ay hindi laging patas. Ayon po sa aklat ng Ecclesiastes, ito ang kanyang obserbasyon. Ang sabi po ni Haring Solomon, if you see the poor oppressed in a district and justice and rights denied, do not be surprised at such things. For one official is eyed by a higher one, and over them both are others higher still. The increase from the land is taken by all, the king himself profits from the field. So dito po sa mga talatang ito, merong magandang obserbasyon si Haring Solomon na siyang sumulat ng aklat ng Ecclesiastes. Atin po itong iisa-isahin. Ano po ang kahulugan ng mga talata? Ang sabi po ng Biblia at ng sulat ng Ecclesiastes, this world is broken. That is what the Bible is telling. And the Bible is very honest on explaining to us that this world is broken. People hurt others, systems are corrupt, even government fail to protect the weak. Kaya sabi ng talata, if you see the poor oppressed in a district, and justice and right denied. So ipinapakita po rito sa sulat ni Haring Solomon na talagang mangyayari ang mga bagay na ito at nagaganap ito. Hindi nyo naman po kailangan magbuklat ng dyaryo o manood ng telebisyon para malaman ninyo yung mga nangyayaring injustices, yung mga karapatang idinedeny sa tao, yung pagsira ng human rights at kung ano-ano pang oppression of the poor. So, makikita po natin ito sa pang-araw-araw. Saksi tayo sa mga kaganapang ito kahit hindi iulat ng social media. Tandaan natin mga kapatid, the world is full of unfair things. People cheat, people steal, and people hurt others. Hindi naman kailangan lumayo para hindi natin makita na kahit nga minsan mag-asawa, nagkakasakitan, magkakapatid, nag-aaway-away. Paboritong araw laro ngayon ng mga magkakapatid, agawan ng mana. Hindi po ba? So, even leaders in the governments can be part of the problem. And King Solomon, the writer of Ecclesiastes, is saying, do not be shocked. This is how life is in this sinful world. Do not be surprised. Yung ginamit ni Haring Solomon sa New International Version ay, do not be surprised at such things. So there will be oppression, there will be injustice, and some
rights of the people will be denied. At bilang simple example ng bagay na ito, imagine someone or a laborer work hard but their boss never pays them what they truly deserve. Di ba, that is being unfair? But sadly, those things happen sa lot. Sa ating bansa, sa bayang Pilipinas, nangyayari ito. Ang laki ng gap ng mga mayaman at ang laki ng gap ng mga mahirap. Yung mga nasa pamahalaan, sila ang nagtatamasa. Kapag nakaupo sa gobyerno, sila yung mga talaga namang makikita nyo ang difference ng lifestyle doon sa mga mahihirap. Merong mga, pag merong pera, kahit nakagawa ng mga masama, nakagawa ng mga krimen, saglit lang laya. Pero pag ikay mahirap at ikay napagbintangan, naakusahan, naidiin sa isang kasalanan kahit hindi mo ginawa, hindi ka na makakalaya. And that is a proof of the sadness of living in this world with unfair practices. But King Solomon says, life isn't always fair. Now, kung ganito ang takbo ng buhay, paano natin ito i-apply bilang mga mananampalataya? Una, do not let injustice shake your faith. Tandaan po natin, nakikita ng Diyos ang lahat, and one day, He will judge fairly, at sa kanyang paghatol, He will judge everything. All the wrongs will be corrected. Ang paghatol ng Diyos ay matuwid at hindi siya kailanman magkakamali. Kaya ano sinasabi sa Ecclesiastes 3:17? I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked. For there will be a time for every activity, a time to judge every deed. This is the declaration of King Solomon. Sa Ecclesiastes chapter 3, kung alam niyo yung chapter 3, ito yung there is a time for every season. Sa bawat may panukala sa lahat ng bagay sa silong ng langit. At nandan yung time to be born, time, lahat ng klase ng time binabanggit dyan. At isa doon, ang sabi ng Panginoon, kay Haring Solomon, may time for God's judgment. So, anong dapat nating gawin? Do not let injustice shake your faith. Talaga hong dito sa mundong ito, ang hirap humanap ng hustisya. Kung ang ating Panginoong Hesukristo nga po, na unang sang talagang nakita nating nakaranas ng mga injustices. Oh, mahina po ang sound. Hello po. Okay po ba ang sound ko? Yeah. So, meron po ako nabasa. Mahina ang sound. So, makita po natin ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay nakaranas ng such injustices. Kaya bilang mga mananampalataya, ano pong dapat gawin? Let us trust in God's justice even we don't see it right away. Amen po ba mga kapatid? No? So yun po yung unang premise na nakita natin sa verses 8 and 9 ng Ecclesiastes 5. Life isn't always fair. Yan. So second thing na makikita natin sa sulat ni Haring Solomon ay yung katotohanan that money cannot satisfy you. Sa verse 10 to 12, ano po ang sabi? Verse 10 to 12, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. As goods increase, so do those consume them. And what benefit are they to the owners except to feast their eyes on them? The sleep of a laborer is sweet, whether they eat little or much. But as for the rich, their abundance permits them no sleep.
Napakatalino ni Haring Solomon talaga. Napakaganda ng kanyang pagkakalatag ng katotohanan ito. Ngayon, anong kahulugan ng mga talatang 10 hanggang 12? So ating makikita dyan, wanting more and more money won't make you happy. Whoever loves money never has enough, ang sabi ng Ecclesiastes. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. And then he conclude, this too is meaningless. Habang umi-increase daw ang kayamanan, lalo namang umi-increase ang desire. Ang tanong niya, anong pakinabang ng isang nagmamay-ari ng kayamanang ito kung hindi busugin lang ang kanyang mata tungkol sa mga ito? Maigi pangaraw yung laborer sa pagtatrabaho maghapon, paghiga niya, ang sarap ng tulog niya. Pero yung taong mayaman, hindi dalawin ng antok. And take note mga kapatid, even rich people still want more. They are never fully content. At ikaw ngayon na nakikinig sa akin ngayon, when is enough enough? Kailan yung sapat ay sapat na? Di ba ang sabi naman ng Diyos, He will supply all our what? Needs or wants? Ang pangako ng Biblia ay pagtugon sa ating pangangailangan upang tayo'y magkaroon ng tinatawag na kasapatan. Alam naman natin ang kasaysayan maging sa ilang kung saan ang bansang Israel pag hindi satisfied sa mana na kinuha at kumuha ng sobra, napapanis lang naman yung kinuha nilang sobra Because the promise of the Lord as provision for them ay daily. At dapat yon tanggapin ng may pagtitiwala. Kapatid, ikaw na Kristiyanong matagal nang nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, tatanungin kita, pinabayaan ka na ba? Nakaranas ka na bang pinabayaan ng Diyos? Nakaranas ka na ba bilang Kristiyano na talagang hindi sapat? Kasi po ako'y naniniwala sa pangako ng Diyos na ang kanyang mga katugunan sa ating pangangailangan will always be enough. So, this verse is a warning to all of us. The more you love money, the more it controls you. Tama? You always want more, but you never feel full. Imagine mo pag nagkaroon ka ng $10,000 sa bank account. The next thing that you will want is what? Tumubo yung $10,000. So you will invest it, tumubo man lang ng 5% yon, so magiging 10,500 yon in a year. But you will never satisfied with that. You will hunger for more. Gusto mo yung 10,500 maging 11,000, 12,000 hanggang sa maging 30,000. Enough na ba yon? Hindi pa rin. You will hunger for more. Even if your bank account grows, your heart may still feel poor. Why? Because you will seek and hunger for more. Worse, money brings stress. Paano nagbibigay ng stress ang pera? Because you will have stress on how to keep it, on how to protect it, and how to grow it. Kapanood po ako ng isang palabas sa Jessica Soho ng isang driver ng mayaman. Isang mayaman, doktor yata ho yung mayaman na siyang pinagdadrive, pinagmamanehohan ni Manong. Pangalanan na lang natin siyang si Manong. It so happened na si Manong ay nagretiro na at nakatanggap siya sa kanyang mayamang amo ng, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos.
Alam niyo po ang ginawa ni Manong? Hindi niya ibinigay sa kanyang asawa sa idea na baka maubos lang ito. Kaya ang ginawa ni Manong, binalot itong pera sa isang lalagyan, isinuot sa kanyang short at inilagay sa isang short pants at itinago sa cabinet. Ang nangyari, si Manong tinamaan ng Alzheimer's. Unti-unti siyang nakakalimot. At dumating yung time na nalimutan niya yung pera. Si Mrs. naghahalungkat, na itapon na yung mga gamit-gamit, inilipat na hanggang isang araw, yung anak ni Manong nahalungkat yung short at nakitang may nakabungkos na pera. Napanood niyo po ba yun sa Jessica Soho? Di okay sana, jackpot, natagpuan yung pera. Ang problema, nung nakita yung pera, ang Bangko Sentral pala ng Pilipinas, nagpalit na ng pera at yung mga lumang pera hindi na pwedeng gamitin. So yung pera, nauwi lang sa wala. Si Manong nagpapagamot na dahil nga sa Alzheimer's, may mga medication na kailangang inumin pero hindi na niya magamit yung pera. Alam niyo mga kapatid, minsan sa katatago, sa kaiipit, sa kagustuhang proteksyonan, nawawala pa ang pera. So, bilang simple example nito mga kapatid, think of someone who keeps buying new gadgets like phones, clothes, cars, and yet after buying those things, ay hindi pa rin masaya. Gaano karaming mga bagay na binili natin dahil gustong-gusto natin pero pagkatapos nating bilhin, gagamitin lang natin saglit, ayawan na. Minsan, nababanggit ko rin yan sa mga anak ko Kung anong maisipan, nung isang araw, naisipang gustong mag-golf, bumili ng golf club, isang set. Nagamit naman isa, dalawa. Pagkatapos, wala na. Nung nag-winter, naisipang mag-skating. Bumili ng ice skating. Ilang beses ginamit, isa, dalawa. Ngayon nakatambak dyan yung skating. Yung isa, hindi ko nababanggitin kung sino-sino itong mga anak ko. Mga anak ko lang naman ito. Naisipang mag-tennis. Hanggang ngayon naman pangalawang beses nang nagte-tennis. Napakaraming mga bagay na ginagawa at binibili natin thinking na it will give us satisfaction. Pero at the end, hindi po talaga ito ang nagbibigay ng ating satisfaction. We remain unhappy. Why? Because things cannot fill the emptiness in our hearts. Amen? And who then can fill the emptiness in our hearts? Only God can. Kaya in application sa mga sinabi ni Haring Solomon, think of someone. Be honest. Ano po? Be honest. Are you chasing money more than you are chasing God? The Bible doesn't say money is evil, but the love for money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Kaya ano pinapaalala ni Haring Solomon dito? May continuation pa ho siya sa verses 13 to 17. Ano sabi ni Haring Solomon? Holding on to money too tightly can hurt you. Ecclesiastes 5:13-17. I have seen grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owners, or wealth lost
through some misfortune, so that when they have children, there is nothing left for them to inherit. Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands. This too is a grievous evil. As everyone comes, so they depart. And what do they gain? Since they toil for the wind. All their days they eat in darkness with great frustration, affliction, and anger. Holding on to money too tightly can hurt you. Anong turo makikita natin dito? Solomon gives a sad example. Some people saves and saves, but then loses it all in bad investment. He has nothing left and dies miserable. Sa halip na nagamit, sa halip na na-enjoy yung salapi, sa halip na naging pagpapala sa iba, maaring dapat nagamit sa gawain ng Panginoon, and yet, inipon, wala rin namang napakinabangan. His riches didn't protect him. He ends his life in darkness, frustration, and sorrow. May mga nababasa ho tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na ang mga kayamanan iniiwanan sa aso, sa pusa. Can you imagine that? Inipon ang pera at ipinamana sa pusa, sa aso. At madalas, makikita natin yung mga taong may pera namatay sa hirap. Saving money isn't bad. Hindi ko po dinidiscourage yung maging masinop. Yung mag-ipon, hindi po. Sapagkat sinasabi naman ng Biblia na dapat tayong mag-ipon. Saving money isn't bad. But if you are holding on to it like it is your life's purpose, then money can end badly. Amen? Hindi po ito ang hangganan at ang kabuuan ng ating buhay. Bakit? We don't control the future. We don't control the future. Money can disappear. And we cannot take it with us when we die. Tama? So, ang simple example nito, imagine someone who worked their whole life, save up a lot of money, but didn't enjoy it or share it. And then a disaster happened and it was all gone. They missed the chance to use the money wisely, and they missed the chance to bless others with that money. Nakakalungkot, mga kapatid. Na-miss nila yung joy of being generous. Na-miss nila yung joy ng makarinig ng katagang salamat. Na-miss nila yung joy ng sila'y makapag-invest hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Amen? Now, in application, we came into this world with nothing. Tama? And we will leave this world with nothing. Hindi lang naman si Job ang may sabing, hubad akong dumating sa sanlibutan at hubad din akong aalis. Si Haring Solomon, ito rin ang kataga. Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. Kung hubad ka nga lumabas sa sinapupunan ng iyong ina, hubad ka ring aalis. Sa alabok ng galing, sa alabok din babalik.
So do not build your life on things that won't last. Amen? Build your life in Christ, the unchanging foundation. Maganda yung paalala ng Matthew 7:24. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kapatid, kayo naman ang nakakaalam kung anong prioridad ng buhay nyo eh. Tayo naman ang nagsasalansan ng order of our priorities. Pero sasabihin ko po sa inyo, yung order of our priorities ay nakadepende sa order of our love. Our ordo amoris will determine the order of our priorities. Kasi kung sino ang mahal mo, iyon ang uunahin mo. If you love yourself, then self will be the priority. If you say you love God, then God will be the priority. If you say you love your family, then family will be the priority. Kaya we should arrange the order of our love. At kung ang pagbabasihan natin ang sinasabi ng Biblia, ano ang order? Ang unang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. That is the order. Amen? O, maganda yung sinabi ni kapatid na Emma Sabater. Investing our wealth in the kingdom of God, glorifying His name, giving our pledge, tithes, and offering. So, hindi po dahil pastor ako at hindi dahil nangangailangan ng simbahan namin, kaya ako iminemensahe ito. This is not for me. This is not for the church or the congregation. This message is for each and everyone. Tandaan ninyo, hindi pera ang source ng kaligayahan. You may have a lot of it and yet live a very miserable life. Amen? Now, ano ang susunod? Verses 18 to 20. Sabi ni Haring Solomon, God wants us to enjoy what He gives us. So this is a principle na makikita natin sa verses 18 to 20. This is what I have observed to be good. So maganda, sabi ni Haring Solomon, ito ang aking nakitang mabuti. That it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them, for this is their lot. Ito yung naobserbahan ko. At ito yung naobserbahan kong mabuti. Tama lang na ang tao'y kumain, uminom, magpaksaya sa kanyang paghihirap sa ilalim ng silong ng langit, sapagkat sa maiksing panahon na ibinigay sa kanya, ito ang nararapat. Moreover, when God gives someone wealth, eto, puntahan natin ang usapin ng pera. When God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot, and be happy in their toil, this is a gift of God. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. Anong kahulugan nito, mga kapatid? Anong gustong sabihin dito ni Haring Solomon? Solomon shows us a better way. It is good and right to enjoy the simple things in life. Like what? Your food, your work, your rest. But only if you receive them as gifts from God. Ulitin ko,
Sinabi ni Haring Solomon, it is good na i-enjoy natin yung simpleng bagay ng buhay. Pagkain, i-enjoy. Bakit? Kasi hindi habang panahon may gana kang kumain. Darating yung panahon na maging ang pagkain ay parusa. Darating yung panahon na gustong-gusto mong kumain, hindi mo na magawa. At darating yung panahon na mamimili ka na lang ng pwede mong kainin. Trabaho. I-enjoy ang trabaho dahil hindi lahat ng tao may trabaho. Ironically, maraming mga tao akong nakikita, pag walang trabaho, gano'n na lang ang dasal, gano'n ang paninikluhod, gano'n ang dami ng prayer request na pinapaabot para magkaroon ng trabaho at madalas ang hingingi kahit na basta may trabaho. Unfortunately, pag nagkatrabaho naman, punong-puno naman ng reklamo. Panay complain. O kaya naman, pag nagkatrabaho, nakakalimutan ng magpahinga. Panay na ang trabaho, double job, pati ang linggo, pati ang Diyos na hiningian ng trabaho, nakakalimutan ng pasalamatan. Kaya sabi ni Haring Solomon, there is a better way and it is good. Ano daw yon? It's a good and right thing to enjoy the simple things of life. Food, work, and rest. Subalit, if only you receive them as gifts from God. God gives the power to enjoy them. Verse 19, without Him, even blessings feel empty. Amen? Kasi po mga kapatid, ito ang mabigat eh. Ito ang nakakalungkot. Nakakasaksi po ako dun sa mga anak na kung kailan matatanda na yung kanilang mga magulang, kung kailan hindi na makakain, sa kanila pipiliting pakainin. Kung kailang hindi na makapamasyal, hirap na dahil kailangan ng i-wheelchair, saka pipiliting ipasyal. Kung kailang hindi na magawa na maging masaya sa panonood ng sine, saka dadalhin sa sinihan, saka ilalabas at dadalhin sa mga bagay na dapat dinala nila nung mga bata pa. Hindi po ba mga kapatid? Kaya, kung may mga mahal kayo sa buhay, at meron naman kayong lumalabis na salapi, saan nyo ba gagamitin yan? Baka naman pagdating ng araw, bibili nyo lang ng bulaklak yan every Sunday, dadalhin nyo sa pansyon. Ibili nyo na ngayon ng McDonald's, o yayain nyo magkape, o kaya ilabas ninyo at o ibili man lang kung ano gusto. O tay, ano ba gusto mo? Nay, ano ba gusto mo? O yung kaibigan mo, yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay, o kung kanino man. Minsan, we put our money to waste sa halip na magamit ng may pakinabang. Kung kailan patay na, saka mo bibili ng magandang pamburol. Kung kailan patay na, bibili nyo ng magandang ataol. Samantalang nung buhay, ni madalaw, hindi magawa. Hindi po ba mga kapatid? Obserbahan po ninyo, may wisdom si Haring Solomon. Kaya nga mga kapatid, instead of chasing more money, chasing more and more money, we should enjoy the simple things. God gives us food, work, family, and rest. Enjoy it. Consider it as a gift from God. Hindi lahat ng tao meron yan. Hindi lahat ng tao nakakakain ng 3 beses isang araw. Hindi lahat ng tao ay may hanap buhay. Hindi lahat ng tao may pamilyang uuwian. At hindi lahat ng tao
ay nakakapagpahinga. Merong mga wala nang tigil, hindi pwedeng tumigil, hindi pwedeng magpahinga. Sa dami ng bayarin, sa dami ng utang, hindi pwedeng hindi kakayod. Kapatid, ikaw, tanungin kita ngayon, ikaw na nakikinig sa akin, can you afford na wag pumasok ng isang linggo? Can you afford na hindi sumweldo ng isang sweldo? And yet, magsusurvive ka pa. Napakadami, lalo ho dito sa Canada. Akala nyo po pag nandito sa Canada, hayay-hay na buhay Pero marami po dito yung tinatawag na living by paycheck to paycheck. Alam niyo po ba yung mga namumuhay ng paycheck to paycheck? Yung kanyang sweldo, pambayad lang sa nautang ng nakaraang linggo. Yung susweldohin niya uli sa susunod, pambayad lang sa gagastahin niya ng linggong ito. Pag nag-fail na hindi makapagtrabaho, walang ibabayad sa utang, magpa-file up ang utang. Kaya marami rito nababaon sa utang. Minsan hindi pa makontento, no? Nagana pa naman yung cellphone. Pag may lumabas na bagong iPhone, papalitan. Natakbo pa naman yung kotse. Naisipang kumuha ng bagong hulugan, kukuha ng bagong hulugan. At doon po nagkakaloko-loko ang buhay. Hindi na makapagpahinga, hindi na makahanap ng opportunity magsimba dahil nga po kailangan ng kumayod. These are good gifts from a loving Father. Food, work, family, and the rest. God-centered contentment is far better than self-centered riches. Amen? Kaya nga, ano ang sabi nung tatay ni Haring Solomon? Ang sabi niya, tumanda na siya. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ano sabi ni Haring David? Hindi siya nakakita ng anak ng Diyos na pinabayaan. At dahil doon sa katotohanan yun, manghawakan tayo kung Kristiyano ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. So anong simple example nito? A person who isn't rich but thanks God every day for their meal, their job, their home, and their family, that's someone who knows real joy. That someone really knows real joy. They are living with gratitude instead of greed. Mas mapalad ang pamilyang iyon na sapat lang, pero mapagpasalamat. May sapat na pagkain, may sapat na hanap buhay at kita, may pamilyang sapat, tiyak yun. Dahil mapagpasalamat at hindi sakim, ay merong tunay na kaligayahan. Amen? Sabi nga, a simple family gathers at the table, they don't have much, just rice, soup, and love. But they pray, they laugh, and rest in God's goodness. They have more joy than many rich people with feast but no peace. Amen? So how can we apply this? In application, God wants you to enjoy life, but in His way, not the world's way of enjoying it. Amen? Mag-enjoy tayo sa buhay, pero in God's way of enjoyment, not the world's way of enjoyment. Ibang klase po pag sinabing enjoyment ng mundo Pag may pera, takbo sa casino kasi doon nag-e-enjoy. Takbo sa mga aliwan kasi doon nag-e-enjoy. Takbo sa kung saan-saan, sa shopping, sa gastusan, kasi doon nag-e-enjoy.
Well, tanungin naman natin ang ating mga sarili. Is this God's way for me to enjoy? Or is it the kind of enjoyment that the world is offering? Amen? Thank Him for your food. Thank God for your job. And thank Him for your family. That joy is a sign of His grace in your life. Amen, mga kapatid? Now, puntahan natin ang mahalagang punto. Tapos na yung mga talata natin. Let us go to the main point to remember. 1. God sees the injustice in the world. Let Him deal with it. Nakita ni Haring Solomon na talagang hindi naman parehas ang buhay. Yung mayaman, patuloy na yumayaman. Yung mahirap, patuloy na humihirap. Yung mga nasa posisyon, mapagsamantala. Pero anong sabi ng talata? Huwag mo nang ikagulat ito. Mangyayari talaga ito. Hindi fair ang mundo. But anong dapat gawin? Pagtiwalaan mong nakikita ng Diyos ang injustices, let Him deal with it. Second point, money is not bad. But loving money too much will hurt your soul. Amen? Third, everything we have is a gift from God, not something we own. If you have a job, it's a gift. Pwedeng kunin yan at bawiin. If you have food on the table, that's a gift. If you have a loving family, that's a gift. And if you can find an opportunity to rest and find sleep, that is also a gift. Mahirap humanap ng tulog. Pag ika'y puno ng kabagabagan, kahit na napakalambot ng iyong kama, hindi ka makakatulog. Pag puno ka ng stress at alalahanin, walang posisyong tama para ka makahimlay ng payapa. Kaya ang makapagpahinga, makatulog at magising is a gift. Susunod, we can enjoy life when we see God as the source of all joy. May-enjoy lang naman natin ang buhay kung alam natin na ang Diyos ang source ng lahat ng ating kagalakan. Amen? And take note of this. You don't need to be rich to be joyful. You just need to trust God and enjoy what He gives. Amen po ba, mga kapatid? Now, bibigyan ko kayo ng mga reflection questions gamitin ninyo para sa mga small group. Okay, personal devotion ninyo. Una, have I ever thought money would make me truly happy? What happened? Naisip nyo ba talaga na kapag may pera ka, magiging masaya ka? At pera ba ang solusyon para ka maging maligaya? Kung naranasan mo na to, ano nangyari? Pangalawa, what are some simple things God has given me that I can thank Him for today? Minsan, di ba, nasa maliliit na mga bagay lang yung dapat ipagpasalamat. Yung simple things of life. Pangatlo, am I more focused on getting things or on knowing and loving God? Pangapat, how can I use what I have, even if it is small, to bless others this way? Panghuli, do I trust that God will take care of me, even when life feels unfair or hard? Amen? So bilang closing thoughts, mga kapatid, panghuli na po ito. Closing thoughts, sabi ni Jesus, life does not consist in the abundance of possession. Ang buhay ay hindi
pera-pera lang. You don't need to chase more. You need to trust Him more. When Jesus is your treasure, you will always have enough. Amen? Minamahal kong mga kapatid, God knows your needs. He sees your struggles, and He offers you something better than money. Ano yun? True joy in Him. So we need to trust Him, thank Him, walk with Him, let your life be full not because of what's in your wallet, but because of who is in your heart. Proverbs 15:16, better is a life with the fear of the Lord than great treasure and troubled with it. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.